Galing sa labas ng bahay si Junjun, ang makulit na apo ni Lolo Quijano. Inabutan niya, nagpapahinga at naiidlip ang kanyang lolo sa paborito nitong tumba-tumba. Ay nako, si Lolo talaga oh. Hindi na naman iniligpit ang mga pagkain ng alaga niya. Kung saan-saan na naman niya nilagay. Ang hirap talaga na may kasamang matanda na malilimutin. Dahil nga dalawa lang sila sa bahay, kaya itinabi na lamang ni Junjun ang mga pagkain ng mga hayop na alaga ni Lolo Quijano. Pagkatapos iligpit ang mga yon, ay napatingin siya sa kanyang lolo na unti-unti nang lumalakas ang hilik. Bahagyang napangiti ang bata. Ibig sabihin ng kanyang mga ngiti ay may naisip siyang kalokohan. Lumapit siya sa kanyang lolo, kinilabit at tinapik-tapik ito. Lolo! Lolo Quijano! Lolo Quijano! Ano ka ba, John? Bakit ba nag-iistorbo ka? Natutulog ang tao eh. Kasi nga lo, meron po akong itatanong sa inyo. Mamaya na lang. Inaantok pa ako. Gusto ko pa matulog. Lo, ngayon na po. Hindi pwedeng mamaya. Ngayon na kailangan. Kasi ayan na nga oh. Matutulog na naman kayo. Jaskin, bata talaga ito. Ano ba yung itatanong mo? Lo, itatanong ko lang po. Anong oras po ba kita gigisingin? Siguro mga... Teka, Jaskin, bata ito. Buisit ka talaga, bata ka kahit kailan. Lo, nagtatanong lang naman po eh. Mamaya magalit kayo kapag di ko kayo ginising. Paano pa ako makakatulog dan? Ganyang nambibisit ka. Kahit kailan ka talaga bata ka, masakit ka sa tuktok. Abay, teka nga. Nasa bang arnis ko rito at nang mahataw ka? Lolo, sandali lang. Cool ka lang po. Masyado namang mainit ang ulo nyo eh. Paano hindi iinit ang ulo ko? Pinapainit mo. Lo, wag na po mainit ang ulo nyo. Ay! Lo! Lo! Ano na naman yon? Namumuro ka na talaga sa akin, ha? Chillax lang, Lo. Kasi may nakita akong magandang babae, oh. Ayun, Lo. Ando sa kalye. Ano ka mo? Magandang babae? Talaga ba? Aba, maganda ba talaga? Opo, Lo. Mistisahin. Saka parang may hinihintay. Nako, baka ako na ang hinihintay nun. Ikaw talaga, Lo, ah. Kapag usapang babae at maganda, buhay na buhay kayo. Siyempre naman na po, nabubuhay ang dugo ko kapag nakakakita ako ng magagandang babae. Yan tayo eh. Basta usapan chicks, alive na alive kayo. Teka, nasaan ba yung sinasabi mo magandang babae at mistisahin? Wala naman akong nakikita sa kalye, ah. Ayun, Lo, ayun oh. Palingalinga pa nga eh. Ang balbon pa nga eh. Nako, ganun ang mga type ko, yung balbon. Kaya lang, Lo, baka hindi mo pwedeng lapitan. Aba, bakit naman? Alam mo, Apo, wala akong inaatrasan. Lo, baka mamaya bigla kang kagatin eh. Kagatin? Bakit? Ano ba yung babaeng maganda at mistisahin na sinasabi mo? Babaeng aso, di nga ba balbon pa nga? Napuno na si Lolo Quijano sa pagiging pilosopo at kakulitan ni Junjun, kaya bigla niyang sinunggaban ang tenga ng apo at nilapirot niya yon. Aray ko, Lo! Aray ko, tenga ko baka matanggal! Kahit kailan ka talaga bata ka, pasaway ka. Pinagtitripan mo na naman ako. Lolo naman eh, joke lang naman yun eh. Kasi naman masyado po kayong seryoso. Malapit ka na talaga samain sa akin, ha? Paano pa ako niyan makakatulog? Inistorbo mo na ako at nawala na rin ang antok ko, buwisit ka. Ayos lang po yun, Lolo Quijano. Tutulungan ko na lang po kayo sa pag-aasikaso nitong mga hayop na alaga nyo. Ayan po, at nag-iingay na naman. Baka nagugutom. Kakapakain ko lang sa mga yan. Baka po kulang pa ang pagkain binigay nyo eh. Sige na. Tulungan mo na akong pakainin uli sila at nang hindi na mag-ingay ang mga yan. Pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop ang uri ng trabaho ni Lolo Quijano. Ipinagbibili niya ang mga ito. Ilan sa mga hayop na inaalagaan niya ay mga ibong magkaparehas, yung may babae at lalaki, mga aso na may lahi at naibibenta ng mahal,
at iba pang hayop. Subalit ang pinakapaborito ni Lolo Quijano sa mga alaga niyang hayop ay ang kuneho. May mahigpit na dahilan kung bakit, at saka sadyang iba ang dating at karisma sa kanya ng mga hayop na ito. Pensyonado na rin si Lolo Quijano dahil matagal din siyang nagserbisyo sa gobyerno. Dati siyang kartero, kaya nga lang mula nang nauso ang internet at iba pang paraan ng komunikasyon gamit ang makabagong teknolohiya ay nawala na siya ng trabaho. Pero inilipat lang siya sa ibang departamento at doon na siya inabutan ng pagriretiro. Ang kanyang apo na si Junjun ang kasama niya sa buhay. Anak ng kanyang uniko iho na maagang nawala dahil sa isang aksidente, kasama ang asawa nito. Walang asawa si Lolo Quijano. Nagkaroon siya ng anak nang minsang meron siyang naging karelasyon. Kaya lang, iniwan siya ng babae sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Maigi na lamang at iniwan sa kanya ang kanilang anak na si Rodelio, ang tatay ni Junjun na namatay nga sa aksidente kasama ang asawa nito. Bukod sa magkatulong na pagpapakain ng mga alagang hayop bilang banding ng maglolo, ay kasama lagi doon ang kanilang biruan. Madalas si Lolo Quijano ang napipikon dahil nga mas matindi ko magbiro si Junjun. Palibasa, laging nasa kalye kasama ang mga kaibigan, kaya maraming kalokohan ang natututunan na ginagawa niya sa kanyang lolo. Pero sa kabila ng pagiging makulit at pasaway na bata ni Junjun, ay masasabing mabait na bata ito. Masunurin sa mga utos ng kanyang lolo at ipinaparamdam niya ang pagmamahal sa matanda. Pangako pa nga niya rito na kahit na anong mangyari at magkaroon ng sariling pamilya, ay hindi niya iiwan ang kanyang Lolo Quijano. Ang pangakong yun ang nagpapasaya sa damdamin ng matandang lalaki. Pinanghahawakan niya ang sinabing yun ng kanyang apo. Alam niyang tutuparin yun ni Junjun. Para hindi mainip sa bahay, ay nakasanayan na rin ni Lolo Quijano ang magtungo sa malapit na kakauyan, kung saan ay makakakuha siya ng mga sariwang damo para sa kanyang mga alagang hayop. Malapit din doon ang ilog na maaari niyang paliguan. Nang araw na yon ay mag-isang nagtungo roon si Lolo Quijano. Hindi niya kasama si Junjun dahil meron itong pinuntahan kasama ang kaibigan. May mga sariwang damo na siyang nakuha na inilagay sa sako. Para yun sa paborito niyang alagang kuneho. Nakasampay sa balikat ni Lolo Quijano ang sako na may lamang damo. Binabagtas na niya ang daan papauwi nang manlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Natulala siyang saglit at napalunok. Hindi na maipaliwanag ang kabog sa kanyang dibdib. Mahabagin langit! Totoo ba itong nakikita ko? Hindi ba ako nananaginip? O nasa langit na ba ako? Gising! Gising, Quijano! Gumising ka! Baka panaginip lang ito! May nginig at malakas na tibok ng puso ang nararamdaman ni Lolo Quijano. Kasabay nun, ang biglang pagtayo ng kanyang balahibo at parang pinagpapawisan siya. Halos ayaw ikurap ng matandang lalaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Hindi ito panaginip, Quijano! Nararamdaman ko! Hindi nga panaginip pa ba? Ilang ulit ko na kasi kinusot ang mga mata ko, pero nakikita ko pa rin siya. At anak ng kagaw, nginingitian pa niya ako. Aba, sandali, sandali! Parang gusto na kumawala ng Junjun ko! Isang napakagandang babae kasi ang nakita ni Lolo Quijano na naroon sa kanyang daraanan. Noon lang siya nakakita ng ganong kagandang babae sa tanang buhay niya. Yun ang sabi ng kanyang isip. May mahabang buhok ang babae na abot sa matambok nitong pangupo. Inililipad pa ng hangin ang mga hibla ng buhok na parang modelo sa komersyal ng shampoo. Manipis ang kulay puting kamison na talaga namang aninag ang kurba ng magandang katawan. Ang mayamang dibdib nito ay lalong nagbigay ng hindi matatanggiang kagandahan. Quijano! Quijano!
At swerte mo talaga. At swerte mo ngayong araw. Kukuha ka lang ng sariwan damo para sa alagang kuneho. Pero ibang sariwa pa pala ang naghihintay sa iyo dito. Muntik nang mahulog sa pagkakapasan ni Lolo Quijano ang sako ng sariwang damo nang ngumiti ng pagkatamis-tamis ang magandang babae na ilang metro lamang ang layo sa kanya. Bukod sa ngiting pinakawalan nito ay may kasamang pagkindat. Malamang ako yon. Ako ang kanyang kinindatan. Dahil nag-iisa lang naman ako dito sa lugar na ito. Maliban na lamang kung may iba pa siyang nakikita. Pero tiyak wala na siyang ibang nakikita, kundi ang kakisigan ko lamang. Halos tumulo ang laway ng matandang lalaki at tila inaapuyan na ang pakiramdam ng bahagya pang itaas ng babae ang laylayan ng suot na manipis na damit. Hindi maaaring magkamali si Lolo Quijano. Inaakit siya ng magandang babae na pinagmamasdan niya. Hindi na yata kakayanin pa ng matanda ang pakiramdam na tila nagpapanginig ng kanyang buong pagkatao. Lalo na nang senyasan siya ng babae na tila pinapalapit. Kaya may pangangatog ang tuhod ay ibinagsak ni Lolo Quijano ang sako ng damo na nakapasan sa kanya. Saka may panalabik na lumapit sa babaeng ayon sa kanyang paniniwala ay inaakit siya. Michael, siniswerte ka nga naman! Andyan na ako, aking sinta! Handang-handa na para paligayahin ka! Halos madapa ang matanda sa paglapit dahil sa panginginig ng tuhod sa pananabik. Subalit nang halos 2 dipa na lamang ang layo niya sa babae, ay bigla itong tumakbo papalayo. Natigilan ang matandang lalaki. May gusto pa yatang mangyari ang babaeng ito. Iba rin ang trip. Gusto pa yatang magpahabol. Kung sa bagay, pampasabik yun para mas exciting, mas masaya. Sige lang, akin sinta. Kung habulan ang gusto mo, hahabulin kita. Bagamat tila nanlalambot ang tuhod dahil sa panginginig, ay kakayanin ni Lolo Quijano ang tumakbo para habulin ang magandang babae. Hindi naman mabilis tumakbo ang babae na tila nga hinihintay pa siya. Yan pala ang gusto mo, ha? Lagot ka sa akin kapag inabutan kita. Hindi talaga kita tatagtanan. Patuloy sa pagtakbo ang babae at patungo ito sa isang masukal na lugar. Subalit natatanaw pa rin ng matandang lalaki ang kinaroroonan nun, kaya kanya pa itong nasusundan. Gusto yata akong pagurin muna. Sige lang, akala mo yata isusukuan kita. Baka ikaw ay sumuko sa akin kapag nagwala na si Junjun ko. Biglang nawala sa paningin ni Lolo Quijano ang babaeng kanyang sinusundan. Iginala niya ang kanyang mga mata. Inikot-ikot niya ang kanyang paningin. Subalit bigla itong nawala. Subalit nakaramdam ng kaluskos ang matanda sa isang lugar na may matataas na damong talahib. Nang hawiin niya ang makapal na damong naroon, ay nakita niya na nakayuko at nakasubsob ang muka ng babae. Kaya hindi niya nakita ang muka nito. Huli ka, akin sinta. Nandito ka lang pala, ha? O paano ba yan? Huling-huli ka na. E di, akin ka na ngayon. Walang sagot ang babae, kundi nanatiling nakayuko at nakakubli ang muka. Natatakpan din ito ng kanyang mahaba at makapal na buhok. Naglakas loob ang matandang lalaki na hawiin ang buhok na nakatakip sa mukha nito. Subalit nang hawiin ito ni Lolo Quijano, napasigaw siya at gano'n na lang ang kanyang takot. Wala na ang kagandahan at amo ng muka na kanina'y umaakit sa kanya, kundi ang nakita niya'y isang nakakatakot na halimaw. Malaki ang mapupulang mga mata at ang ilong ay tila bumubuga ng usok. Samantalang ang bibig ay may tumutulong laway habang nakalitaw ang matutulis at malalaking pangil. Kabaligtaran yon sa kagandahang unang niyang nakita sa anyo ng babaeng kanyang sinundan. Sa takot ay palundag na napaurong ang matandang lalaki, kaya napaupo siya sa damuhan. Tumayo naman sa harapan niya ang nakakatakot na babaeng halimaw. Isa na itong aswang mandurgo
na ngayon ay handang umatake sa kanya. Ang mahahabang buhok nito ay tila lumulutang sa ere at gumagalaw na parang may buhay na gaya ng mga ahas. Bago pa nakatayo sa pagkakaupo si Lolo Quijano, ay pumulupot na sa kamay, paa at leeg niya ang gumagalaw na mahabang buhok ng mandurgo. Diyos ko po! Aray ko! Nasasakal na ako! Pakawalan mo akong halimaw ka! Aray! Nahihirapan na akong huminga! Hinawakan ng matandang lalaki ang buhok ng aswang na pumupulupot sa kanyang leeg. Subalit may taglay na lakas ang buhok at nahihirapan siyang alisin yun. Patuloy din sa paghigpit ang buhok na nakapalupot naman sa mga binti at braso niya. Talagang gusto mo akong patayin, halimaw ka! Patuloy sa panlalaban si Lolo Quijano. Kung kanina'y nanginginig ang katawan niya dahil sa kasabikan nang makita niya ang magandang babae, ngayon naman ay nanginginig ang buong katawan niya nang dahil sa labis na takot. Lalo na nang naisip niya na ang sandaling yun ay siya na rin niyang katapusan. Dahil sa takot ay naramdaman ng matandang lalaki ang mainit na likidong umagos sa kanyang pantalon. Nagkandaihi na pala siya sa tindi ng kanyang takot. Habang humihigpit ang pagpulupot ng mahabang buhok ng mandurgo sa katawan ni Lolo Quijano, ay nakatingin siya sa mukha ng babaeng aswang. Tila tuwang-tuwa ito sa ginagawa at pinagtatawanan ang kanyang magiging kamatayan. Wala nang ibang nasa isip ang matandang lalaki ng sandaling yon, kundi yun na ang kanyang wakas. Subalit, bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. Boses yun ng kanyang apo na si Junjun. Naroon ang kanyang apo at hinahanap siya. Ngunit naisip niya, paano siyang hihingi ng tulong sa isang bata? Malamang, maging ang apo niya ay maging biktima rin ng aswang na ngayon ay papatay sa kanya. Subalit ang pangyayaring yun na tinatawag siya ng apong si Junjun ay nagkaroon ng kakaibang reaksyon sa aswang. Nakadama ito ng pagkataranta. Nagpalinga-linga ang aswang kaya nawala ang konsentrasyon nito sa planong pagpatay kay Lolo Quijano. Naramdaman din niya ang unti-unting pagluwag ng mahabang buhok na nakapalupot sa kanyang katawan. Teka! Ano nangyari? Bakit parang umurog ang aswang? Ganap nang nawala ang pagkapulupot ng gumagalaw na buhok sa katawan ni Lolo Quijano. Nataranta na rin ng aswang na tila may sinisingot-singot sa hangin. Hanggang sa bigla na lang itong tumakbo papalayo, lalo na nang maramdaman ito na papalapit na sa kinaroroonan nila si Junjun dahil lumalakas na ang boses niya. Iniwan na ako ng aswang. Salamat sa Diyos! Ligtas na ako! Sa pagkawala ng aswang, ay siya namang pagsulpot ni Junjun na mula sa madamong lugar. Nakita nito ang lolo niya na nakasalampak sa damuhan. Lolo, ano pong ginagawa niyo dyan? Ba't po kayo nakaupo sa damuhan? Saka, bakit po basa ang pantalon niyo? Hala, nagbawas po ba kayo na suot ang pantalon niyo? Yun agad ang unang napansin ng bata, ang basang pantalon na suot ng kanyang lolo. Lo, inabutan nga ba kayo ng pagbabawas na suot niyo po ang pantalon niyo? Ang panghi niyo po eh. Abay, kuwan kasi. Nahirapan akong buksan ang zipper nitong pantalon ko. Nag-lock dahil may kalawang na. Kayo talaga, Lo. Bakit ba kayo nandito? Tapos yung sako ng damo para sa alaga niyo, naiwan niyo doon sa may daan. Ano po ba talaga nangyari, Lo? Kuwan, ano kasi, may sinundan lang ako. Kaya napunta ako rito. Teka, saan ka nga ba galing na bata ka? Galing po ako dun sa bahay ng kaibigan ko, Lo. Maglalaro po sana kami, kaya lang may ginagawa naman siya. Tumutulong po sa magulang niya sa pag-aani ng mga ito. Mga luya, bawang, yun nga po, binigyan pa po ko. Siyempre, tinanggap ko. Sayang naman eh. Mga inahing luya at bawang ang laman na supot na yan. Opo, Lo. Magagamit din po natin to sa pagluluto. Agad naisip ni Lolo Quijano na ang dala ng kanyang apo ang dahilan ng pagkataranta ng aswang.
Kaya bakit bigla itong natakot at umalis? Naamoy nito ang bawang at luya na bitbit ni Junjun. Diyos ko po, salamat Apo! Maraming salamat! Salamat? Para saan po, Lo? Bakit po kayo nagpapasalamat sa akin? Dahil napadaan ka dito sa kinaroroonan ko. Aba syempre po, dito rin naman po ang daan pa uwi sa bahay natin eh. Kung hindi ka dumating, baka natepok na ang lolo mo. Po? Natepok? Aba bakit po? Ano po ba talaga nangyari sa inyo, Lo? Alam ni Lolo Quijano na maiintindihan siya ng kanyang apo at hindi naman ito matatakutin, kaya ikinuwento niya ang mga pangyayari. Maging ang pagkakaligtas sa kanya dahil sa dalang bawang at luya ni Junjun. Naku, Lo! Buti na lang pala tinanggap ko ang luya at bawang. Nakatulong para makaligtas po kayo. Tama ka, Apo. Kaya maraming salamat. Pero Lo, kasalanan nyo rin po kasi. Ang alin? Kung bakit muntik na po kayong mamatay. Paano? Hindi nyo po napigilan yung kahiligan nyo. Abalo kong bata ito Dagukan kita dyan eh. Wag na po kayong magalit, Lo. Totoo naman eh. Di po ba? Masyado kayong mahilig sa chicks. Yan tuloy. Yung chicks pala na hinabol nyo, aswang pala. Hindi ko naman inakala na aswang pala yun. Kasi napakaganda niya. Ang sexy. Yun na nga po. Madali po kayong maniwala. Akala nyo kapag mukhang masarap, pwede nyo na kagad kainin. Yung pala, mapapahamak kayo. Loko talaga bata ito. At sinisermonan pa ako ngayon. Hoy! Lolo mo ko! Baka nakakalimutan mo! Pero Lo, apo nyo po ako na lagi po nag-aalala sa inyo. Kaya sana po, hinay-hinay po kayo sa susunod. Huwag pong sunggab ng sunggab. Oo na po! Sige na po! Hindi na po mauulit po! Hay nako, ang hirap talaga mag-alaga ng matanda. Hoy! Sumusobra ka na, Junjun ha! Baka upakan na kita riyan! Lolo mo pa rin ako, baka nakakalimutan mo! Hay nako, ang mabuti pa po, Lo, umuwi na po tayo para makapagpalit na rin po kayo ng pantalon. Masakit na po kasi sa ilong ang amoy nyo eh. Napakapanghi nyo, Lo. Pangkaraniwan na ang ganong eksena sa maglolong Quijano at Junjun. May konting inisan pero walang pikunan. Bahagi ng banding ng mga ito ang ganong kalokohan. Bagay na lalong nagpalapit sa maglolo. Pagdating sa bahay ay agad na naligo ang matandang lalaki. Ipinakain naman ni Junjun ang sariwang damo sa mga alaga ng kanyang lolo. Inuna nitong pakainin ang alagang kuneho ng kanyang lolo Quijano. Nang gabing yun, pagkatapos nilang maghapunan, ay naging paksa ng kanilang pag-uusap ang tungkol sa aswang na muntik nang pumatay kay Lolo Quijano. Lo, sigurado po ba kayo? Aswang po yung babaeng sinabi nyo na nakainkwentro nyo po dun sa may kakahuyan? Oo, Apo. At hindi ako maaaring magkamali. Kung ganun, totoo pala yung bali-balita na may gumagalang aswang dito po sa baryo Dayang-Dayang. Kaya nga mula ngayon, dapat doblehin na natin ang ating pag-iingat. Nako, delikado. Hindi natin alam kung kailan ulit yun mambibiktima. Siguro po, Lo, kailangan ipaalam po natin to kay Kapitan para sila man ay makapaghanda. Baka bigla na lang umatake ang ibang kasamahan ng aswang na yun dito po sa baryo natin. Tama ka, Apo. Yun nga ang dapat nating gawin. Ang ipagbigay alam din yun sa kanila. Kung ang paraan po ng paghahanap ng mabibiktima ay gaya ng ginawa sa inyo, Lolo, malamang maraming katulad niyo po mapapahamak. Katulad kung ano, Apo? Katulad niyo pong mahilig. Hoy! Just kang bata ka! Ako na naman ang nakita mo! Lo, di po ba tama naman ako? Humahanga lamang ako sa babaeng yun na nakita ko. Ikaw naman. Yun na nga po, Louie. Ipapahamak po kayo ng paghanga po na sinasabi nyo. Kayo naman kasi, ang bilis nyo po kasi kumagat sa pain. Aba, sayang naman kasi. Gandang pang malakasan ba naman yung nang-akit sa akin eh. Kaya nga po, sabi ko nga po dahil dyan sa kahiligan nyo, yan po ang ikakamatay nyo, maniwala po kayo sa akin. Pumapangalawa ka pa talaga ha? Oo na,
Mahina na ako kung mahina. Madali ako madarang. Siyempre, tao lang ako. Ngayon po, Lo, alam niyo na po kung anong dapat niyong iwasan. Teka nga, sino ba sa atin ang mas matanda ha? Hindi ba't ako? Kaya nga po, Lo, alam ko naman po yun eh. Kaya lang, kayo po ang pasaway. Kaya nagpapaalala lang po ako sa inyo. Tumahimik na lamang si Lolo Quijano dahil totoo rin naman ang sinabi ng kanyang apo. Masyado na siyang naging pasaway na muntik na niyang ikapahamak. Samantala, alamin naman natin kung saan ba galing ang magandang babae na naging mapanganib na halimaw na muntik nang pumatay kay Lolo Quijano. Unang pagkakataon, nabigo siya. Nabigo ang aking alipin. Nabigo ang mandurugo. Nauhuli sana sa taong gusto niyong paghigantihan. Suprema Paraluman. Ganun na nga, Bernabe. Dahil ayon sa kanya, ay merong nakialam. Huwag kayong magalala. Unang arangkada pa lang naman yun. Kaya huwag kayong malungkot. Paano? Kating-kati na kasi akong malaman na napatay na ang lalaking yon. Dahil yon ang magiging kabayaran ng lahat ng kanyang kasalanan. Pero, ganun nga ba kadaling huliin at patayin ang taong sinasabi niyo, Suprema? Ang alipin na umatake sa kanya, nalaman niyang walang anumang kakayahan ang lalaking yon. Ang akala ko ba ay isa siyang antingero, Suprema? Kaya nga, hindi agad nabigyan ng hustisya ang kasalanan ginawa niya. Yun din ang akala ko. Pero ngayon, ang ipinagtataka ko, tila hindi nang laban ang taong yon. Kung wala nga lang dumating, baka naisama niya na rito. Kaya nga ibig lang sabihin, mas magiging madali ang ikalawang pag-atake sa kanya. Pwedeng gano'n na nga, Bernabe. At hindi pa rin siya nagbabago. Yun pa rin ang kanyang kahinaan. Palibhasa. Napakahilig niya. Palikero pala siya. Sabi nga ng iba ay chickboy ang taong yun. Kaya nga yung kanyang pagiging mahilig ang gagamitin kong pain para sa kanya. Eh di mas mainam. Dahil alam ko kung paano siya masisilo. Kapag nangyari yun, tapos ang problema mo, Suprema. Si Paraluman ang suprema ng mga aswang na namumugad sa isang tagong lugar sa baryo Dayang-Dayang. Isa sa kanyang misyon ay tugisin ang taong may malaking atraso sa kanyang angkan. Yun na nga ay si Lolo Quijano. Meron siyang dapat pagbayaran at panahon na para singilin ang nagawa nitong kasalanan sa kanila. Samantala, natutulog si Lolo Quijano nang umuwi si Junjun mula sa pakikipaglaro. Nakita niya na gumagalaw-galaw ang ulo ng kanyang lolo. May kasama rin itong pag-ungol. Ano nangyayari kay Lolo? Aba, umuungol siya. Nahihirapan ba siyang huminga? O may kung anong ginagawa sa panaginip niya? Hindi agad ginising ni Junjun ang kanyang lolo, kundi pinagmasdan pa niya ito. Napapakunot ang noo nito habang pinagmamasdan ang matanda. Saglit pa ay tila kinakapos na sa paghinga si Lolo Quijano. Saka pa lamang kumilos ang bata at agad na pinagsasampal ang matandang lalaki. Lo! Lo, gising! Lo! Aray ko! Aray ko naman! Parang natanggal yata ang nag-iisang ngipin ko ah! Lo, pasensya na. Napalakas po yata ang pagkakasampal ko sa inyo. May galit ka ba sa akin, John? Ang sakit doon ah! Eh gusto ko lang naman po kayo magising, Lo eh. Kaya ako po ginawa yun. Ikaw talaga. Kahit kailan ka talagang bata ka, wala ka sa ayos. Nakikialam ka palagi. Lo, binabangungot po kayo eh. Panay po ang ungol nyo. Hinayaan mo na lang sana akong umuungol. Eh kung natuluyan po kayo, Lo, baka mamaya paggising nyo, patay na po kayo. Loko! Paano magigising kung patay na? Ay, oo nga pala. Ang ibig ko pong sabihin, Lo, baka hindi na po kayo nagising. Hindi mangyayari yon. Kasi nga, gising na gising ako sa panaginip ko. Ayun! Ayun naman pala eh. Sandali nga. Huwag niyo po sabihin napapanaginipan niyo yung babaeng nakainkwentro niyo na naging aswang. Oo, Apo. Pero iba ang nangyari sa panaginip ko.
Hindi siya naging aswang. Ano nangyari sa kanya sa panaginip niyo, Lo? Ako ang naging aswang at hinabol ko siya. Tapos, nang abutan ko, pinapak ko siya. Pinagkakagat ko sa leeg. Tapos, nagustuhan naman niya ang kagat ko. At nagkagatan kaming dalawa. Si Lolo talaga, oh. Hanggang sa panaginip, dala-dala niyo po ang pagiging mahilig niyo sa chicks. Sabi ko nga sa'yo, Apo, dahil dyan, humahaba ang buhay ko. Sabi niyo lang po yun, Lo. Siya nga pala, yung mga alaga ko. Napakain mo na ba? Lalo na yung paborito kong kuneho. Huwag na huwag mong gugutumin yon dahil pinaparami ko sila para may pagbili ko. Huwag po kayong mag-alala, Lo. Hindi ko po sila nakakalimutan pakainin. Di na baling ako magutom. Huwag lang po mga alaga nyo. Nag-uusap ang maglolo nang may kumatok sa kanilang bahay. Tinungo ni Junjun ang pintuan at binuksan yun. Tumambad ang isang may edad na ring babae na matagal na nilang kapitbahay. Ang pangalan nito ay Lola Sarsi. Magandang araw, Junjun. Tariyan ba Lolo Quijano ba? Opo, nandito po siya. Lo, may bisita po kayo. Narinig ng matandang lalaki ang pagtawag ng apo, kaya tumayo ito sa pagkakaupo at lumapit sa apo na nasa may pintuan. Bakit, Apo? Sino ba yung bisitang dumating? Ako ito, Quijano. May dala akong prutas para sa'yo. Aba, bakit mo ako bibigyan yan, Sarsi? Birthday mo ba at namimigay ka ng prutas? Ano ka ba naman? Magkapit-bahay tayo, kaya syempre, dapat nagbibigayan kung anong meron ng isa't isa. Ikaw lang naman itong hindi mahilig mamigay. Kasi nga, wala naman akong ibibigay sa'yo. Saka teka nga, talaga bang bibigyan mo lang ako ng prutas at walang kapalit? Ano ka ba naman? Walang kapalit. Masaya akong regaluhan ka, Quijano. Oh, sandali lang. Bakit ganyan ka kumakatingin? May kasamang kindat at paglabas pa ng dila. Pabihira itong matandang ito. Anong ibig mo sabihin? Wala naman. Ikaw talaga. Ang dami mong napapansin. Junjun, sige na. Kunin mo na yung binibigay ni Sarsi at nang makauwi na siya. Hindi mo man lang ba ako papapasukin dyan sa bahay niyo? May gagawin pa kasi kami ng apo ko. May tatapusin pa kaming trabaho. Ganun ba? Kung gusto niyo, tutulungan ko kayo. Wala naman akong ibang gagawin. Hindi na, Sarsi. Kaya na namin ng apo ko. Maaabala ka lang. Aba, hindi. Hindi ako maaabala. Sabi ko nga sa'yo ay wala akong ibang gagawin. Kaya pwede akong tumulong sa inyo. Huwag ka nang makulit, Sarsi. Sige na, umuwi ka na sa inyo. Kapag kailangan namin ng tulong, tatawagin ka na lang namin. Ganun pa? O sige, aasahan ko yung Quijano, ha? Alam mo naman, andito lang ako palagi para sa'yo. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Kahit pa ang buhay ko. Kahit pang katawan ko kung gusto mo, sayong-sayo na. Naku po, Diyos ko po, mabagin langit. Sige na, Sarsi, umuwi ka na. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Saka, hindi kasi ako mahilig sa tapang karne. Ang gusto ko, sariwa. Ewan ko sa'yo. Kapag nangangailangan ka ng karne, kahit tapang karne, alam kong papatusin mo. Diyan ka na ka. Masyado kang pihikan. Naiinis na iniwan ni Lola Sarsi ang maglolo. Nakasimangot ang matandang babae. Iiling-iling naman si Lolo Quijano. Samantalang si Junjun ay napapakunot na lamang ang noo at hindi niya gaanong naintindihan ang pinag-uusapan ng dalawang matanda. Lo, ang labo niyo po. Paanong napunta sa tapang karne at karning sariwa ang pinagtatalunan niyo? Tindera po ba ng karne si Lola Sarsi? Naku, Apo, huwag mo na yung pansinin. Mabuting at umalis na siya. Nasisira ang araw ko sa gurang na yon. Lo, hindi niyo po ba nahahalata? Ang alin ba? Lo, malakas po ang tama sa inyo ni Lola Sarsi. Kaya lang sinusupladuhan niyo po siya. Ay nako,
Hayaan mo yung matandang yon. Saka hindi ko siya taypano. Hindi ko kursunada si Sarsi. Kapag nakikita ko siya, kinikilabutan ako sa itsura niya. Naaalala ko yung aswang na minsan ay umatake sa akin. Hala, grabe naman si Lolo. Mukha bang aswang si Lola Sarsi? Hindi pa naman, pero malapit-lapit na. Napangiti na lamang si Junjun sa sinabi ng kanyang lolo. Ibig lang sabihin ay malabong magkagusto ang matandang lalaki kay Lola Sarsi dahil nga magaganda at mga batang chicks lang ang tipo ng kanyang lolo Quijano. Samantala, balikan naman natin ang kaganapan sa pinagkukubliang lugar ng Suprema ng Aswang na si Paraluman kasama ang kanyang paboritong alagad na si Bernabe. Mukha yatang malalim na naman po ang iniisip niyo, Suprema Paraluman. Tila mahirap pukayin. Hindi na kasi ako makapaghintay pa, Bernabe. Tungkol saan po, Suprema? Sa lalaking yon, kay Quijano. Namimiss niyo ba siya? Tonto! Bakit ko siya mamimiss? Hindi naman kami. At walang kami. Nagtatanong lamang, Suprema. Masyado kayong high blood eh. Kulang po kayo. Hindi ko kasi gustong tabas ng dila mo. Saka isa pa, kailanman ay hindi ako magkakagusto sa taong yon. Isa pa, gurang na yon. Ano bang iniisip niyo tungkol sa kanya? Nais kong tapusin ang misyon at ganap na siyang mawala dahil ang kamatayan lamang ng taong yon ang magpapalaya sa akin para ganap ko nang makalimutan at magkaroon na ng kapayapaan ang isip ko. Dahil hanggat nabubuhay siya, ay hindi mawawala sa isip ko ang nangyari sa aking nag-iisang kapatid, ang aking Ate Esperanza. Aba, bakit, Suprema? Anong ginawa ni Quijano sa kapatid niyo? Napapikit sandali ang Suprema ng mga aswang. Minsan pa'y dumaloy sa kanyang alaala ang isang nakaraan na hindi madaling kalimutan. Si Esperanza, na ate ni Paraluman, ang nakatalaga upang susunod na reyna ng mga aswang sa kanilang lahi. Subalit nakilala ni Esperanza ang isang makisig at simpatikong si Quijano. Pinagpapantasyahan at hinahangaan ng mga kababaihan si Quijano noon dahil sa taglay na kakisigan na katulad ni Malakas. Subalit ng kapanahunan ni Quijano, siya ay nagtataglay ng isang pambihirang mutya ng kuneho. Dahil dito ay lapitin siya ng mga kababaihan. Dagdag pa rito ang pambihirang karisma at pagiging mestizo na minana sa lolo na may lahing Amerikano. Umibig si Esperanza kay Quijano dahil sa angkin nitong kakisigan. Samantala, ang tunay na dahilan kung bakit pinagsikapang paibigin ni Quijano si Esperanza ay upang putulin at pigilan ang paglipat ng pagiging reyna ng mga aswang. Alam na kasi ni Quijano na may dugong aswang si Esperanza at isa sa misyon niya ay ang tapusin na ang paglaganap pa ng lahi ng mga aswang na nagpapagulo sa baryo. Ang pagtataglay ni Quijano ng mutya ng kuneho ang dahilan kung bakit maraming naaakit na mga kadalagahan sa kanya. Bukod sa karisma na ibinibigay ng mutya, ay naroon din ang kakayahan niya upang harapin ang mga kampon ng kadiliman. Dahil nga hindi naman tunay ang pagmamahal ni Quijano kay Esperanza, pagkatapos niya itong paibigin at isuko naman ng babae ang lahat sa kanya, ay pinatay niya ito dahil nga sa pagiging aswang at susunod na reyna. Naging malaking usapin ang bagay na yon. Nagulo ang lahi ng aswang sa baryo dahil sa pagkakapatay ni Quijano kay Esperanza. Natakot ang mga ito at lumayo sila. Hindi rin nila kayang labanan at harapin si Quijano dahil nga sa pagtataglay nito ng mutya ng kuneho. Kaya pinili ng mga aswang ang lumayo muna at iwan ang baryo. Ngunit ang pangyayaring yon ay hindi na mawala-wala pa sa isipan ng mga natirang kalahi ni Esperanza. Kailangan nilang makapaghiganti dahil naging malaking kawalan sa kanila ang pagkakapatay sa dapat sanay nakatalagang reyna. Ang bagay na yon ay siyang nagmulat kay Paraluman upang makapaghiganti
at bigyan ng katarungan ang masakit na sinapit ng kanyang ate Esperanza sa kamay ni Quijano. Bukod doon ay meron pang mas mahigpit na dahilan. Matapos maisalaysay ni Paraluman kay Bernabe ang pangyayaring yun, ay naunawaan niya kung saan ba nanggagaling ang matinding galit nito kay Quijano. Ganun pala. Ngayon, nauunawaan na kita, Suprema. Kaya nga hindi ako maaaring magpakampante. Dahil sa bawat araw na lumilipas, ay paghihirap ng kalooban ang nararamdaman ko. Lalo na kapag naaalala ko naging kapalaran ng ate ko. Talaga namang masakit yun, Suprema. Kahit sino, ganyan din siguro ang mararamdaman. Kaya napakahalagang matikman niya ang aking paghihigante. Kaya nga dapat mag-umpisa ka na, Suprema, at huwag mong ipaubaya sa mga tauhan mo ang bagay na dapat ay ikaw mismo ang gumagawa. Sandali lamang. Inuutusan mo ba ako, Bernabe? Ako ang Suprema. Ang sa akin lang naman po suwestyon lang. Pero maaari mo namang may konsidera. Dahil ang gusto ko lamang ay matulungan ka. At nang matapos na ang iyong misyon at magkaroon na rin ng kapayapaan ng isipan mo. Para nang sa ganon ay makapag-focus ka na para sa pagpapalakas ng ating grupo. Tama na. Huwag mo na akong diktahan pa. May sarili akong plano. Pagalit si Paraluman nang sabihin yun kay Bernabe dahil pakiwari niya ay dinidiktahan na siya ng kanyang kanang kamay. Ayaw na ayaw niya ang ganun. Tumahimik naman si Bernabe dahil naramdaman niyang tila napikon ang kanilang Suprema. Sapagkat may sariling plano si Paraluman, yun ang kanyang gagawin. Nang sumapit ang gabi, ay naghanda ang Suprema ng mga aswang. Lalakad siya para umpisahan ang kanyang naisip. Hindi siya magsasama ng kahit na sino mula sa kanyang mga alagad, lalo na ang kanyang kanang kamay na si Bernabe. Samantala, una nang pinatulog ni Lolo Quijano ang apo dahil pagod sa paglalaro, ay nakatulog ang bata. Hindi dalawin naman ng antok ang matanda ng gabing yun. Naisip niya na nakakadalawang tasa na siya ng kape kanina lamang. Dahil bahagyang maalinsangan ng panahon, kaya lumabas siya ng bahay. Umikot-ikot si Lolo Quijano sa kanyang bahay upang magpalipas ng oras. Baka sakaling kapag napagod siya, ay dalawin na siya ng antok. Nakakailang ikot na sa kanyang bahay ang matanda nang makarinig siya ng sutsot mula sa kung saan. Lumingon siya sa pinagmulan ng sutsot. Isang seksing babae ang kanyang nakita na kumakaway sa kanya mula sa dilim. Naku po, Diyos ko! Mukhang swerte yata ako ngayong gabi Mukhang may merienda si Junjun. Hindi ang kanyang apo ang tinutukoy ni Lolo Quijano nang sabihin niyang Junjun, kundi ibang Junjun ang tinutukoy nito, sabay tingin at daklot na nasa kanyang harapan. Kaya Junjun, humanda ka ha! Chillax ka lang dyan! Totoong nakakabighani ang ganda ng babaeng natatanaw niya. Walang tigil sa pagkaway na nagpapahiwatig na lapitan siya. Nakakailang hakbang pa lamang si Lolo Quijano patungo sa babaeng natanaw niya nang bigla siyang huminto, sabay bulong sa sarili. Teka, naloko na! Baka patibong na naman ito! Bigla niyang naalala ang babaeng minsan ay nakita niya at buong kasabikang nilapitan dahil naakit siya sa kagandahan nito. Kaya nga lamang, naging isang nakakatakot na aswang at nais siyang atakihin. Kaya biglang napaurong ang matandang lalaki. Hindi! Hindi maaari! Mukhang nililinlang na naman ako ng isang to. Kalma lang muna, Junjun ko. Kalma lang! Hindi maaari! Hindi pwede! Baka matuluyan na ako nito! Nang makita ng babae na huminto at tila umurong si Lolo Quijano, ang seksing babae naman ang lumakad papalapit sa kanya. Nagpatuloy naman sa pag-urong ang matandang lalaki dahil mabato ang lupa sa kinaroroonan niya, ay natumba ito at napaupo. Huminto rin ang babaeng papalapit sa kanya dahil maliwanag ang sinag ng buwan at natatanglawan ang angking kagandahan ng babae.
at aninag na aninag ni Lolo Quijano ang magandang hubog ng babaeng nasa kanyang harapan. Napakagat sa labi si Lolo Quijano at napalunok pa ng laway. Magkahalong takot, pananabik at init ng katawan ang kanyang nararamdaman. Pero hindi rin mawala sa isipan niya na muntik na siyang ipahamak ng kanyang pagnanasa. Kaya naman pinaglabanan yun ni Lolo Quijano. Marahan siyang umurong habang nakaupo. Saka nang makalayo na sa babaeng nasa harapan niya, ay bigla siyang tumayo at tumakbo patungo sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kanilang kusina kung saan naroon ang palakol na ginagamit niya sa pagsisibak ng kahoy. Pwede na ito. Hindi na sasasantuin ang armas na ito. Pagkakuha ng matanda sa palakol ay tumakbo itong muli palabas ng pinto. Subalit nang nasa may pinto na ito ay lalong nanlaki ang mga mata ni Lolo Quijano. Hindi naging aswang ang babaeng nakita niya kanina. Wala na rin ito sa labas ng bahay, kundi ibang nilalang ang naroon sa may pinto ng bahay. Anak ko! Wag, Quijano! Maawa ka sa akin! Huwag mo akong palakulin sa ulo! Si Lola Sarsi ang tumambad sa matandang lalaki na nasa labas ng bahay. Takot na takot ito sa kanya dahil nakaambar rito ang hawak na palakol. Anong ginagawa mo rito, Sarsi? Ikaw ang dapat kong tanungin, Quijano. Bakit gusto mo akong patayin? Ano ba sinasabi mo? Bakit naman kita papatayin? Hindi ko gagawin yon. Ano bang hindi? Ayan na nga. May hawak kang palakol. Hindi ito para sa'yo, kundi para dun sa babaeng nakita ko kanina. Ano ka ba? Papatay ka ng babae? Bakit? Dahil ba hindi ka pinagbigyan? Kung bakit kasi kung sino-sino pa ang hinahanap mo, nandito naman ako. Heto ako. Iyong-iyo. Pagbibigyan kita. Sibasibin mo ang buong pagkatao ko. Diyos mio, Santissima de Guadalupe, tumigil ka nga sa mga sinasabi mo, Sarsi. Kilabutan ka nga. Ano bang pagbibigyan mo ko? Oo nga. Kasi kung yun ang gusto mo ay ibibigay ko sa'yo. Tantanan mo na ako, Sarsi. Hindi ka na nakakatuwa. Sino ba yung babaeng sinasabi mo? Isang babaeng aswang. Ano ka ba? Aswang? Wala naman ako nakitang babae kanina nang magpunta ko rito. Sarsi, may babaeng maganda ko nakita kanina rito at lumapit siya sa akin. Ano ka ba naman? Wala nga. Wala akong nakitang babaeng narito. Kaya ibig sabihin, ako ang babaeng maganda na sinasabi mo. Ikaw naman, kunwari ka pa. Nagagandahan ka rin naman sa akin. Diyos mio, tigilan mo ako, Sarsi. Namumuro ka na sa akin, ha? Bahala ka laga. Basta ako, wala akong nakitang babae kanina. Aba, saan kaya nagpunta yon? Kanina lamang nandito talaga siya. Inaakit pa nga niya ako Baka naman guni-guni mo lang yung nakita mo, Quijano. Ewan ko. Pero bakit ka nga pala nandito, Sarsi? Ano bang kailangan mo? Mangyaring hindi kasi ako makatulog, Quijano. Gusto ko sanang makipagkwentuhan sa'yo kahit sandali lang. Hayang ka na naman, Sarsi. Kung ano-ano na naman kalokohan niyang trip mo. Sige na. Umuwi ka na at matulog ka na. Dahil ako'y matutulog na rin. Diyan na rin ako matutulog sa bahay mo. Pwede mo ako maging katabi. Nako, Sarsi. Pinasukan na naman ng talangka ang kukote mo. Saka pwede ba? Linis-linisin mo nga yung utak mo. Masyado nang marumi. Ikaw talaga, Quijano. Napakasungit mo. May araw ka rin. Luluhod ka rin sa aking paanan. Dahil bukas, tandaan mo, luluhod ang mga tala. Uy, hindi kasi Sharon Cuneta. At pwede ba, tigil-tigilan mo na ang pagpapantasya sa akin dahil suntok sa buwan niyang ibig mong mangyari. Baka dahil sa kakulitan mo, suntok sa muka ang abutin mo sa akin. Nakasimangot na umalis si Lola Sarsi. Minsan pa'y pinasama ni Lolo Quijano ang loob ng matandang babae. Kung bakit kasi talagang may kakulitan si Lola Sarsi, ganun na lamang yata siya.
dahil nga matagal na siyang may kursunada kay Lolo Quijano. Yun nga lang, hindi siya pinapansin. Pumasok na rin ng bahay si Lolo Quijano pero napaisip siya dahil naalala niya yung babaeng nakita niya kanina bago pa biglang sumulpot si Lola Sarsi. Hindi siya maaaring magkamali. Totoo ang nakita niya. Isang babae ang kanina lang ay umaakit sa kanya. Pero nasaan na nga kaya ang babaeng yon? Samantala, ang babaeng kanina ay nakita ni Lolo Quijano ay nakakubli lamang sa isang malaking puno na may mga nakatanim na halaman. Nagtatago ito roon habang pinagmamasdan kanina sina Lolo Quijano at Lola Sarsi. Ang babaeng yon ay walang iba kundi si Paraluman na nagawang magbago ng itsura sa pagiging isang napakagandang babae. Kaya lamang nang pumasok ng bahay ang matandang lalaki upang kunin ang palakol at iniwan ang babae sa labas ng bahay, ay parating naman si Lola Sarsi. Iba ang pakiramdam ni Paraluman ng pagtungo sa bahay ni Lolo Quijano ni Lola Sarsi. May hindi siya maipaliwanag na pakiramdam. Nanginig ang kanyang katawan na tila may panghihina ang Suprema. May kutob siyang may kakaibang taglay si Lola Sarsi, kaya umiwas na lamang si Paraluman upang hindi siya mapahamak. Buwisit na babaeng yon. Sinira niya ang aking diskarte. May taglay siyang kakaiba. At hindi ko yun kaya. Ano nga kayang meron ng babaeng yon na tila merong gusto kay Quijano? Dahil hindi na lumabas ng bahay si Quijano, nag-abang naman si Paraluman sa may puno na kanyang pinagkukublian. Wala na rin si Lola Sarsi dahil umuwi na rin sa bahay niya, kaya naging komportable na ang Suprema. Sa loob ng bahay ay naghahanda na sa pagtulog si Lolo Quijano. Nag-uumpisa na siyang dalawin ng antok. Napatingin sa kanyang apong si Junjun na mahimbing nang natutulog at naghihilik pa. Ipinikit na ng matandang lalaki ang kanyang mga mata upang ganap ng apuhapin ng antok. Nagsisimula na siyang makaidlip nang makarinig siya ng tila ugong, kaya napilitan siyang idilat ang kanyang mga mata. Kasunod nun ay tila pagaspas ng pakpak mula sa kung anong nilalang na lumilipad. Hindi mapalagay si Lolo Quijano, kaya minsan pa ay bumangon ito at nagtungo sa bintana. Itinulak niya ang pansara ng bintana at ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang biglang may tumambad sa kanyang harapan ang lumilipad na aswang. Kumuntikan pang magkabangga ang kanilang mga muka. Hayop ka! Ayaw mo talaga akong tantanan! Ikaw siguro yung babae kanina, no? Ngayon nagbago ka ng anyo at naging aswang! Dahil hindi niya na ibinalik sa may kusina ang palakol na kinuha niya kanina at itinabi niya yon sa kanyang higaan, nagmamadaling dinampot yon ng matandang lalaki at agad na inihataw sa aswang na nasa bintana. Nabigo si Lolo Quijano na tamaan ng halimaw na lumilipad sa may bintana. Nagngingit-ngit sa galit ang aswang, kaya ibinuka nito ang bibig sabay buga ng malagkit niyang laway sa muka ng matandang lalaki. Walang hiya ka! Binugahan mo pa ako ng laway mo! Napakabaho! Tila nang iinis pa ang aswang at humagikik pa ito. Dahil naman sa ingay na nalilikha ni Lolo Quijano at nang nakaengkwentro niyang aswang, ay nagising ang batang si Junjun. Bagamat naroon ang pangamba, ay lumapit ito sa kanyang lolo. Lolo, ano po nangyayari sa inyo? Ano po ginawa sa inyo ng aswang? Wala, Apo. Pero ikaw, lumayo ka lang. Huwag kang lumapit at baka kumapano ka. Baka po kayo kagati ng aswang, Lo. Kaya ko ang sarili ko, Apo. Saka magkakahati-hati siya kapag hindi niya ako nilubayan. Hindi siya sasantuin ng palakol na hawak ko. Pero Lo, hindi rin niya kayo titigilan. Teka lang, alam ko lang gagawin ko. Iniwan ng bata ang lolo at ang aswang. Agad na nagtungo ito sa kusina. Kinuha niya roon ang bagay na sa palagay niya ay magagamit niya. Dumakot siya ng asin at gamit ang kanyang dalawang kamay. Saka nagmamadaling binalikan ang kanyang lolo. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Junjun. Dahil nang balikan niya ang kanyang lolo, ay sakal na ng aswang ang matandang lalaki. Nabitiwan na rin ito ang hawak na palakol. Apo!
Pabayaan mo na ako! Huwag kang lalapit! Lo, papatayin niya po kayo, Lo! Huwag mo akong alalahanin! Saka matanda na ako! Ikaw lang ang inaalala ko, Apo! Baka pati ikaw ay pagdiskitahan ng aswang! Lo, ako po ang bahala sa inyo! Hindi ko po kayo hahayaang mamatay! Agad na isinaboy ni Junjun ang dakot niyang asin sa kampon ng kadiliman. Umalahaw ito ng sigaw nang dumikit sa katawan ng asin na isinaboy ng bata. Pinadalawahan pa yon dahil isinaboy na rin niya ang nasa kanyang kabilang kamay. Lalong nagwala ang aswang dahil sa mas matindi ang sakit na kanyang naramdaman. Lumakas ang sigaw nito na talagang nagwawala. Dahil hindi na kinaya pa ng halimaw ang nararamdamang kirot sa kanyang katawan, ay paulit-ulit niyang ikinampay ang kanyang mga pakpak upang paalisin ang mga butil ng asin na kumapit sa kanyang katawan. Subalit, bigo siyang alisin ang lahat ng yon, kaya pinili na lang nitong lumipad pa itaas upang ganap ng lumayo at iwan sina Lolo Quijano. Nakita ni Junjun ang pag-alis ng aswang, kaya agad niyang nilapitan ang kanyang lolo para tulungan. Lo, ayos lang po ba kayo? Oo, Apo! Okay lang ako! Ang sama-sama talaga ng aswang na yon. Ayaw niya kayong tigilan. Tama ka, Apo! Hindi talaga ako tinatantanan. Bakit kaya trip na trip po kayong atakihin ng aswang na yon, Lolo Quijano? Ano po bang meron sa inyo? Hindi ko nga rin alam, Apo eh. Pakiramdam ko, gusto nila akong gantian. Kaya hindi nila ako tinatantanan. Ibig sabihin, Lo, galit po sa inyo ang aswang? Ewan ko. Kaya lamang, gusto niya talaga akong patayin. Puno ng sugat ang katawan ni Paraluman nang makabalik ito sa kanyang pinagkukutaan. Galit na tinawag si Bernabe. Nagmamadali namang lumapit ang kanyang kanang kamay. Suprema! Bakit po? Ano pong problema? Malaki. Malaki ang problema ko. Aba, marami po kayong paso sa katawan nyo. At may mga sugat po kayo. Kasalanan nito ng walang niyang Quijano na yon. At ng apo niya. Aba, kailangan po magamot ang mga sugat nyo. Kunin mo ang langis ng kagalingan. Ipapahid sa katawan ko. Upang hindi na lumala ang mga sugat at paso na sanhi ng asin. Akala ko ba'y wala nang taglay na anumang mutya ang taong yun? Yun ang sabi ng mga alagad nyo nang minsang umatake sa kanya. Nakialam ang kanyang apo. Kaya nangyari to sa akin. Isa pang ikinakabahala ko ay ang matandang babae na kapitbahay niya. Siya ang posibleng tumulong kay Quijano dahil ramdam kong may kakaiba siyang tinatago. Kung ganun pala, hindi rin magiging madali para paslangin ang taong yun. Kaya nga kailangan mag-isip ako ng iba pang paraan at mapagplanuhan kung paano ko gagawin ang paghihiganti sa kanya. Hindi dapat matagalan para patayin siya dahil sayang ang panahon ko. Para sa pagdalaw ko sa puntod ng kapatid ko, may maganda na akong ibabalita. Ngunit patay na siya, Suprema. Walang kapayapaan ang kanyang espiritu dahil sa kanyang sinapit. Kapag napatay ko siya at nakakuha ko ng kanyang dugo, maaari ko yung idilig sa puntod ni Ate Esperanza upang muli siyang mabuhay. Ano ka mo? Mabubuhay siya muli? Totoo ba ang sinasabi mo, Suprema? Oo, Bernabe. Kaya nga ganun na lamang ang aking kagustuhan na patayin siya. Kailangan ko ang kanyang sariwang dugo para muli kong makasama si Ate Esperanza. Maaagaw niya sa inyo ang pamumuno sa mga aswang kapag nabuhay siya, Suprema. Walang problema sa akin yung Bernabe. Handa kong ibalik sa kanya ang pamumuno bilang reyna ng mga aswang kapag nabuhay siya. Mas mahalaga sa akin na makita at makasama ko ulit ang pinakamamahal kong kapatid. Mas naging malinaw na rin sa kanang kamay ni Paraluman kung bakit kailangan niyang mapatay ang matandang si Quijano. Hindi lang para makipaghiganti, kundi para muling mabuhay ang dating reyna ng mga aswang. Mangyayari lamang yon kapag ang dugo ng mortal na pumatay dito ay maididilig sa puntod ng reyna ng mga aswang. Samantala, galing sa labas ng bahay si Junjun
nang abutan niyang nasa harap ng kulungan ng kuneho ang kanyang lolo Quijano. Alam niya na sa lahat ng mga alagang hayop ay ang kuneho ang paborito ng matanda. Bagay na hindi alam ni Junjun ang tunay na dahilan. Kinakausap pa ni Lolo Quijano ang kuneho nang lumapit ang bata sa kanya. Sayang talaga. Sayang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit nangyari yon. Sana'y hindi ako nahihirapan. Nagagawa ko sanang harapin ang kahit na anong masamang nilalang. Lolo, kinakausap niyo po ang alaga niyong kuneho? Oo, apo. Kahit anong hayop naman ay pwedeng kausapin. Sumasagot po ba siya? Oo. Uy, Lolo, joker po kayo, no? Hindi naman po sumasagot ang mga hayop eh. Junjun, apo. Yung paglikha nila ng tunog kapag kinakausap sila, paraan yun ng kanilang pagsagot. Pero, naiintindihan niyo po ba? Oo naman, pero sa isip ko lang yun. Pero kanina po, narinig ko na may sinabi po kayo na sayang. Ano po ba yung pinanghihinayangan niyo, Lolo Quijano? Napatitig ang matandang lalaki sa kanyang apo. Nasa edad 13 na ang batang si Junjun at alam niyang mas malawak na ang pag-iisip nito at maaari na siyang maunawaan ito. Tungkol sa isang bagay na dati taglay ko, apo. Isang pambihirang kakayahan na ipinagkaloob sa akin ng isang engkantado nang minsan tulungan ko dahil nalagay sa bingit ang kanyang buhay ng sandaling yon na nasa kalagayang mortal siya. Ibig kong sabihin ay nasa kalagayang pangkaraniwang tao siya. Ibig niyo po bang sabihin, Lolo Quijano, may engkanto po kayong naging kaibigan? Oo. Mercurio ang pangalan niya. Isang engkantado na naging pangkaraniwang tao. Dahil nga sa pagliligtas ko sa buhay niya, ay isang regalo ang ibinigay niya sa akin. Ano po yun, Lo? Isa sa kuneho na nakakulong dito. Ang kuneho na may kulay berdeng mga mata. Kaya po pala, iba ang kulay ng mata ng kuneho na yan, Lolo. Dahil sadyang kakaiba siya at galing siya sa engkantado. Tama ka, apo. May mutya na ibinigay sa akin ng kuneho na yan. Iniluwa niya yun at narito sa isang itim na telang lalagyan. Lagi ko itong daladala, kaya lamang hindi ko maintindihan kung bakit nawalan ito ng bisa. Ibig niyong sabihin, Lo, hindi niyo na po nagagamit? Wala nang epekto, Lolo Quijano? Oo, Junjun. Minsan ko nang hinanap at tinawag ang engkantadong si Mercurio para alamin ang dahilan. Pero isa sa iniisip kong dahilan ay ang pang-aabuso ko sa mutya dahil nagamit ko sa maling paraan. Baka nga po, Lolo Quijano. Kaya nga nais ko sana siyang makita. Kaya lamang, hindi na siya nagpapakita sa akin. Ang nais ko sana ay maibalik ang bisa ng mutya ng kuneho para makatulong sa atin. Lalo na ngayong may namumugad na naman ng mga aswang dito sa baryo dayang-dayang. Kailangan ng magtatanggol at handang humarap sa pag-atake ng mga aswang. Ibig niyong sabihin, Lo, kayo po ang maaaring humarap sa mga aswang? Tama ka, apo. Dahil ang totoo, dati ko na yung ginagawa. Noong kabataan ko pa at may bisa pa ang mutya ng kuneho sa akin. Pero mula nang nawala ang bisa, hindi ko na maaaring gawin yon dahil ikakapahamak ko na yon. Gaya na lamang ng gabing may umataking aswang sa atin. Kung hindi mo nagawang masabuhay ng asin ang halimaw na yon, baka kung ano na nangyari sa akin, apo, baka patay na ako ngayon. Talagang sayang nga pala, Lolo Quijano. Dahil hindi niyo na po napapakinabangan ng mutya ng kuneho na bigay po sa inyo ng engkantado. Kaya nga, kahit hangarin kong makatulong, hindi ko alam kung paano ko gagawin. Paano na lang po kung sumalakay po uli ang aswang? Kawawa po yung mga magiging biktima niya. Kaya nga sana lang ay bumalik na ang bisa ng mutya para magkaroon uli ako ng kakayahan na harapin ang mga kampon ng kadiliman. Isa sa dahilan ng kagustuhan ni Lolo Quijano na bumalik ang bisa ng mutya
ay dahil na rin sa mga hindi pangkaraniwang karanasan na nangyayari sa kanya, lalo na nung medyo kabataan niya. Dahil isa sa pambihirang katangian ng mutya ng kuneho ay ang pagkakaroon niya ng malakas na karisma at pangalina sa mga babae. Mga magagandang babae ang lumalapit kay Lolo Quijano dahil sa pagiging chickboy ay pinapatulan naman niya ang mga babaeng lumalapit sa kanya. Kaya nga kahit ang reyna ng aswang na si Esperanza ay nagawa niyang makarelasyon at naakit sa taglay niyang kakisigan. Ngunit ang panghalina sa mga kababaihan ay nawala mula nang hindi na rin nagkaroon ng bisa ang mutya ng kuneho. Maging ang kakayahan niya para labanan ang mga kampon ng kadiliman ay nawala rin. Kaya nga madalas ay kinakausap niya ang kunehong pinanggalingan ng mutya. Umaasa na may magagawa yon upang bumalik na sa dati ang lahat. Yun nga lang, nananatili siyang bigo. Samantala, muli ay balikan natin sina Paraluman at Bernabe. Nagpapagaling ang suprema ng mga aswang sa kanyang sugat sa katawan dahil sa kagagawan ng batang si Junjun. Paano ka ngayon makakakilos niyan, Suprema? Hindi pa ganap na gumagaling ang mga sugat mo sa katawan. Sadyang iba kasi ang epekto ng asin sa kagaya nating mga aswang. Nakausap ko na ang mga alagad ko. Meron na akong inutos sa kanila. Ibig mong sabihin ipapaubaya mo uli sa kanila ang pagpatay kay Quijano? Hindi nila papatayin si Quijano dahil ako lang ang may karapatang pumatay sa kanya. At para makuha ko rin ang kanyang dugo. Anong gagawin ng alagad mong inutusan? Dapat nilang makuha ng buhay ang taong yon at dalhin sa akin. Yun ang kanilang gagawin. Ayaw mo bang ako na lang ang gumawa nun, Suprema? Kung magagawa mo, bakit hindi? Kayang-kaya kong gawin yun kung pagtitiwalaan mo lamang ako, Suprema. Alam kong may iba kang gampanin, Bernabe. Kaya ayaw ko na sanang abalahin ka pa. Pero yamang ikaw na rin ang may gusto. Sige, ikaw ang bahala. Salamat, Suprema. Isang karangalan sa akin na magawa ko ang isang bagay na makakapagpasaya sa inyo. Kinabukasan ay nagtungo sa gubat si Lolo Quijano. Babalik siya sa lugar kung saan nakita niya ang engkantadong si Mercurio. Umaasa siya na makikita niya ulit ito para makiusap sa kanyang ibig mangyari. Yun nga ay tungkol sa mutya ng kuneho. Nagtungo si Lolo Quijano sa lugar na malapit sa ilog kung saan tinulungan niya noon si Mercurio. Naupo siya sa isang malaking bato sa pangpang ng ilog. Nagbabakasakali at umaasa na darating doon ang engkantado. Habang naghihintay ng walang katiyakan, ay tumayo si Lolo Quijano at naglakad-lakad sa gilid ng ilog. Napansin niya ang pagliparan ng mga ibong maya sa isang bahagi ng ilog. Itinuon niya roon ang kanyang paningin. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ng matandang lalaki sa kanyang nakita. Isang babaeng saksakan ng ganda ang lumusong sa tubig. Napalunok pa si Lolo Quijano dahil kitang-kita niya na walang anumang saplot ang babaeng yun. Kaya nagmamadali siya at patakbong lumapit sa kinaroroonan ng babaeng lumusong sa tubig. Pambihira! Ang ganda niya! Swerte ko na naman ito! Nang nasa gitna na ng ilog ang babae na hanggang leeg ang tubig at tanging ulo na lamang ang litaw, ay kumaway ito sa matandang lalaki. Dahil malinaw ang tubig sa ilog, kaya aninag ni Lolo Quijano ang kagandahan ng katawan nito. Ngumiti ng pagkatamis-tamis ang babae na tila ba nang aakit. Sadyang mahina sa tukso ang matandang lalaki, kaya nagmamadali itong lumusong sa tubig. Subalit nang makita ng babae na nakasunod sa kanya si Lolo Quijano, ay nagmamadaling umahon din ito at patungo sa kabilang bahagi ng ilog. Kaya naiwan sa gitna ng ilog ang matanda na napakunot ang noo at nanghihinayang dahil hindi niya inabutan ang babae. Habang nasa gitna ng ilog si Lolo Quijano, ay may naramdaman siyang kakaiba. Unti-unting umiinit ang kanyang pakiramdam. Dahil nagbago ang temperatura ng tubig, naging mainit yun. Kung hindi pa aalis doon si Lolo Quijano, ay tiyak
maluluto siya ng umiinit na tubig sa ilog, kaya nagmamadali na itong umahon. Nanatili ang babae na nasa itaas ng bahagi ng ilog at tila hinihintay siya. Tanging malalaking dahon na halaman ang ipinantatakip nito sa kanyang katawan. Ano ba talaga ang ibig mangyari ng babaeng ito? Iba siya sa mga babaeng una kong nakita. Naku po, baka aswang na naman ito. Pero bakit laging may babaeng maganda na nagpapakita sa akin? Sadyang likas kay Lolo Quijano ang kahinaan niya sa magagandang babae, kaya kahit nagdududa na aswang ito, ay sinundan pa rin niya. Tila naghihintay ang naturang babae sa paglapit ni Lolo Quijano. Nang makalapit ang matanda sa babae, ay inilihad nito ang kamay. Humawak dito si Lolo Quijano na tila nais ng babae na isama siya kung saan. Saan mo ko isasama, magandang binibini? Isasama mo ba ako sa langit? Matamis ang pagkakangiti ng babae. Hawak ang kamay ng matanda ay binagtas na ng babae ang masukal na daan. Walang nagawa si Lolo Quijano, kundi ang sumunod na lamang. Subalit nakakailang hakbang pa lamang sila nang may boses na pumigil sa kanila. Hindi mo siya isasama. At ikaw naman, Quijano, isa ka man lalaking kaladkarin. Si Lola Sarsi ang pumigil sa kanila. Masama na naman ang tingin ng matandang lalaki sa naging pakikialam ng kanyang kapitbahay. Ano ka ba naman, Sarsi? Wrong timing ka na naman eh. Ano bang wrong timing ang sinasabi mo, ha? Mabuti nga tinabutan kita. Kung hindi, baka naisama ka na kung saan ang babaeng yan. Aba, kung ganito naman kaganda ang babaeng nagyayaya sa akin, kahit saan, sasama talaga ako. Sino ba ako? Para tumanggi, hindi ba? Baliw ka ba, Quijano? Hindi mo ba alam kung anong klaseng nilalang ang sinasamahan mo? Isang magandang babae. Tignan mo nga, sobrang sexy pa. Muling hinawakan ng babae ang kamay ni Lolo Quijano upang isama ito patungo sa lugar na maraming halaman. Gusto mo talagang makita kung anong klaseng nilalang yung babaeng yan? Binuksan ni Lola Sarsi ang dala nitong bote na may lamang likido. Saka ito isinaboy sa babaeng walang saplot sa katawan. Agad na nagbago ang itsura nito at naging nakakatakot na aswang. Hindi si Lolo Quijano ang inatake nito, kundi si Lola Sarsi. Subalit hindi nakalapit ang aswang sa matandang babae nang itaas nito ang kanyang braso at may kung anong umilaw mula sa kanyang suot na bracelet. Kaya pumalahaw ang aswang dahil umusok ang bahagi ng kanyang katawan na nabuhusan ng likidong ibinuhos ni Lola Sarsi. O ano, nakita mo na kung anong nilalagyang sinasabi mo maganda at sexing babae? Oo nga, isa pala siyang aswang. Basta kasi maganda, para kang kinikiliti. Atat ka masyado. Nagwala ang aswang habang umuusok ang katawan nito. Hindi na nito makayanan pa ang sakit at pag-usok ng katawan, kaya tumakbo ito at lumusong sa ilog. Sumisid ang aswang sa ilalim ng tubig, subalit hindi na nila nakita kung saan ito nagtungo. Yaski ka matanda ka. Wala ka talagang kadala-dala. Magpasalamat ka at dumating ako rito. Kung hindi, aba, baka ikay kwento na lamang ngayon. Maraming salamat sa iyo, Sarsi. Iniligtas mo ang buhay ko. O paano? Ganun na lamang ba yun? Salamat na lang. Aba, bakit? Ano bang kapalit dapat? Kiss! Kuha mo at chop-chop. Yun ang gusto kong kapalit. Ano ka mo? Ikis-kis mo na lang yung nguso mo dyan sa damuhan. Ang sama talaga ng ugali na matandang ito. Iniligtas ka lang ka eh. Sige na, kahit flying kiss na lang. Flying kick, gusto mo? Tignan mo, mas gusto mo pa akong saktan ngayon. Ibang klase ka talaga. Kung ano-ano kasi yung hinihiling mo eh. Matatanda na tayo, Quijano. Huwag ka nang maselan. Pareho na tayong amoy lupa, kaya sige na. Yun na nga eh, amoy lupa na ako. Tapos hahalik pa ako sa amoy lupa. Abay, ano na lamang ang magiging amoy natin kapag pinagsama tayo? Sana, balikan ka ng aswang na yon para matuluyan ka na. Teka, mamaya ka na magpupuputak. Sarsi, paano mo pala nagawa yun?
ang pag-usuki ng katawan ng aswang. Suka yon na pinabarang ko ng bawang at luya at may konting asin. Mainam na pangontra laban sa mga aswang. Eh, yung bracelet mo, nakita ko, nagliwanag at kinatakutan din ng aswang. Ano namang meron dyan? Sa akin na lang yon. Ang mahalaga ay natulungan kita. Huwag mo nang alamin pa, Quijano. Ayaw man sabihin ni Lola Sarsi kung anong meron ang suot nitong bracelet, subalit batid niyang may taglay na agimat ang matandang babae. Kaya kahit paano ay ipinagpasalamat na lamang niya yon dahil kay Lola Sarsi ay nakaligtas siya sa aswang. Samantala, lapnos ang katawan at may mga sugat si Bernabe nang makita ni Paraluman. Nakakaawa ang itsura nito. Nagtataka naman na nag-usisa ang Suprema. Anong nangyari sa'yo, Bernabe? Bakit ganyan ang itsura mo? Suprema! Bigo ako! Bigong-bigo! Pinuntahan mo si Quijano? Opo, Suprema. At may isasama ko na sana siya kung hindi nakialam ang matandang babae na yun. Malamang ay yung kaibigan niya. Ang kapitbahay niya. Tama kayo. Siya na marahil yun. Marami pa rin nagtatanggol sa kanya. Siniswerte pa rin ang matandang yon. Madali ko na sana siya maisasama dahil kahinaan pala niya magagandang babae. Hindi niya kayang pigilan ang sarili niya kapag nakakakita siya ng sexy at kaakit-akit na ganda. Tama ka, Bernabe. Sadyang mahilig ang matandang hukluba na yon. Kaya lamang nakakapiko ng babaeng pakailamera. Tignan niyo ang nangyari sa akin. Binuhusan niya ako ng likidong pangontra sa mga kagaya nating aswang. Ang hapdi at nanunod sa kalamnan ko ang kirot. Muli ay bigo sila na makuha si Lolo Quijano. Subalit hindi dapat tumigil ang Suprema ng mga aswang. Dapat niyang tapusin ang kanyang plano para sa pag-iiganti at muling mabuhay ang dating reyna ng kadiliman. Samantala, nakabalik na sa kanilang bahay si Lolo Quijano. Malungkot ang matanda at ramdam yun ni Junjun. Lo, bakit po? Ano pong problema nyo? Nag-away po ba kayo ni Lola Sarsi? Isa pa matandang yun. Masyadong pasaway. Kung ganun, nagkaroon pala kayo ng problema. Kasi nakita ko po siya kanina eh. Kinakausap ko po pero hindi po ako pinansin. Parang wala pong narinig. Hayaan mo siya. Papansin lamang ang matandang yun. Eh kayo po, Lo, bakit po ba kayo malungkot? Hindi ko kasi siya nakita. Mukhang wala na akong maaasahan pa. Kinalimutan na siguro ako ng inkantadong yon. Apo, sa'yo na nga lang ito. Ikaw na ang bahala dyan. Ano po ito, Lo? Berdeng holen? Hindi yan pangkaraniwang holen, Apo. Yan ang mutya ng kuneho na sinasabi ko sa'yo. Po, mutya ng kuneho? At ibibigay niyo po sa akin? Oo, dahil wala nang pakinabang yan. Kung gusto mo, gawin mong laruan. Sige po, Lolo Quijano. Sayang din po to. Baka mahusay na pamato po ito sa paglalaro ng holen. Pagkabigay ni Lolo Quijano sa mutya ng kuneho na hugis holen ay tumalikod na ang matanda. Taglay pa rin ang nadaramang kalungkutan. Tumuloy siya sa kanyang silid. Nakaramdam siya ng pagod at ang nais niya ay magpahinga. Habang hawak naman ni Junjun ang mutya ng kuneho na ibinigay ng kanyang lolo, ay lumapit siya sa alagang kuneho ni Lolo Quijano. Kaibigang kuneho, ayaw na ni Lolo sa mutya na bigay mo. Kasi wala na raw bisa. Paano ba to? Akin na lang to? Gagawin ko tong laruan. Habang nakakulong ang kuneho na may kulay berdeng mga mata, ay lumapit ito kay Junjun. Kaibigang kuneho, sa'yo nga ba galing to? Ang astig mo rin naman, no? Hanggang ngayon buhay ka pa rin? Siguro ang tanda-tanda mo na. Nakatitig lang ang kuneho sa hugis holen na hawak ng bata. Maya-maya ay may kung anong liwanag ang lumabas mula sa kulay berdeng mata ng kuneho. Ang liwanag ay tumama sa mutya na hawak ni Junjun. Hala, teka lang kuneho, anong ginawa mo? Aray, umiinit ang mutya na hawak ko dahil sa liwanag na galing sa mga mata mo.
Bago paganap na uminit ang hawak ng bata, ay nawala na rin ang liwanag galing sa mata ng kuneho. Nagtataka naman si Junjun kung ano nga ba talaga ang nangyari. Hanggang sa ipinasok na ng bata ang mutya sa loob ng telang lagayan nito, saka isinilid sa bulsa ng kanyang salawal. Kinabukasan ay maagang nagising si Lolo Quijano. Naging ugali na niya na batiin ng magandang umaga ang kanyang mga alaga. Subalit nang ang pagbati niya ay dumako sa paborito niyang kuneho, ay ganun na lamang ang gulat at pagtataka nito. Ano nangyari sa alaga kong kuneho? Bakit parang hindi na gumagalaw? Binuksan ng matanda ang kulungan at hinawakan ng kuneho. Malambot pa ito, kaya lang hindi na gumagalaw. Nakita ni Junjun ang pagkakataranta ng lolo niya, kaya nilapitan niya ito. Maging siya man ay nagulat nang makita na hindi na gumagalaw ang kuneho. Lolo Quijano, bakit po? Ano po nangyari sa kanya? Hindi ko rin alam, Apo. Nagtataka nga ako kaninang paggising ko ganyan na siya. Isinalaysay ng bata sa kanyang lolo ang nangyari nung nakaraang araw, pagkatapos na ibigay sa kanya ang mutya. Pero bukod doon, wala ka na bang ibang ginawa sa kanya? Wala po. Basta yun lang po ang nangyari. Nagtataka nga po ako Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin nun. Basta, bigla po nagliwanag ang mga mata ng kuneho at ang liwanag ay tumama po sa mutya. Hindi rin alam ni Lolo Quijano ang ibig sabihin ng pangyayaring yun. Pero ang nangyari sa alaga nilang kuneho ay tsak merong kinalaman. Binalikan ni Lolo Quijano ang hayop at natiyak niyang wala na talaga itong buhay. Kaya humukay na lamang siya sa likod ng bahay upang ito ay ilibing. Halos mahigit 1 dekada na rin na inalagaan ng matanda ang kuneho, kaya ang pagkawala nito ay nagdulot din ng kalungkutan sa matandang lalaki. Ganap na gumaling ang mga sugat sa katawan ni Paraluman. Wala nang hadlang para hindi pa siya magtagumpay sa susunod niyang plano, kaya titiyakin niya na sa susunod na gagawin niya ay makukuha na niya si Lolo Quijano para matapos na rin ang lahat ng kanyang plano. Sabay-sabay na silang kikilos ng kanyang mga alagad upang matiyak na magtatagumpay na sila. Kaya tinawag ni Paraluman ang mga maaasahan niyang tauhan. Kinausap niyang mga ito para pagplanuhan ang dapat nilang gawin. Hindi sila dapat mabigo dahil kapag natagalan pa ay masasayang lamang ang lahat. Posibleng mawalan na rin ng bisa ang pagdidilig sa dugo ni Quijano sa puntod ni Esperanza. Hindi na rin ito mabubuhay pa, kaya wala silang dapat sayangin na pagkakataon. Dahil ang uri ng aswang na kinabibilangan ni Paraluman, maging ang mga alagad nito ay may kakayahang gumala at gamitin ang kanilang kapangyarihan kahit araw, kaya hindi nila kailangan maghintay pa ng gabi. Nagtungo na sila sa lugar kung saan nakatira ang dating antingero na si Quijano. Sapagkat alam na alam ni Paraluman ang kahinaan nito, kaya sa ganoong paraan nila huhulihin ang matandang lalaki. Sa pangunguna ng Suprema ay nagbago ng anyo ang mga ito at naging magagandang babae sila na may kaakit-akit na alindog. Ito ang gagamitin nila upang tuluyang masilo si Quijano. Nang pagkakataong yon ay nasa kakahuyan ang matanda upang humanap ng magiging panggatong niya sa kanyang pagluluto. Agad na umagaw ng atensyon ng matandang lalaki ang isang magandang babae na tila naliligaw sa lugar na yon. Palinga-linga pa na tila merong hinahanap. Iba pa rin talaga ang karisma ko. Lumalapit pa rin sa akin ang mga magagandang chika babes. Ayos talaga! Sa paglapit ni Quijano sa babae, ay isang matamis na ngiti ang isinalubong nito. Sinabi ng babae na siya ay naliligaw, kaya humihingi ng tulong para makita ang tamang daan. Maya-maya pa ay may lumapit din na isa pang magandang babae. Gaya ng dahilan ng naunang babae, ay nawawala rin daw ito. Hanggang ang babaeng nawawala ay nadadagdagan pa. Ngayon ay 4 na ang magagandang babae na nasa harapan ni Lolo Quijano. Galak na galak naman ang matandang mahilig dahil napapaligiran na siya
ng mga babaeng bata at sexy. Sila ang mga alagad ni Paraluman. Tila hindi mapakali si Lolo Quijano, lalo na nang sabihan siya ng mga ito na samahan sila sa kanilang pupuntahan. Ibig niyo sabihin gusto niyo samahan ko kayo? Abay oo naman. Kahit saan, sasamahan ko kayo, lalong-lalo na sa langit. Ngumiti na makahulugan ang apat na magagandang babae. Ganap na siyang nasilo ng mga ito dahil naging sunod-sunuran na ang matandang lalaki sa kung saan man siya dadalhin ng mga babaeng yon. Sa bahay naman ay naiwan doon si Junjun na nag-iisa, naghihintay sa pag-uwi ng kanyang Lolo Quijano. Hawak nito ang mutya na ibinigay sa kanya na ayon nga sa kanyang lolo ay gawin na lamang niyang laruan dahil wala na itong bisa. Subalit ng pagkakataong yon ay bigla itong nagliwanag. Muntik na yung mabitiwan ni Junjun. Hala, ano nangyayari sa mutya ng kuneho? Bakit na biglang nagliwanag? Habang hawak ito ng bata, ay tila may puwersang humihila sa kanya. Pilit na hinahatak ang katawan niya, kaya walang nagawa si Junjun kundi sundin ang puwersang humihila sa kanya. Hanggang sa dalhin siya ng puwersa sa labas ng kanilang bahay. Nagkataon naman na patungo sa kanila si Lola Sarsi. Napansin ng matandang babae na tila at tubili ang bata at hirap sa pagkilos. Kaya nag-usisa na ito. Aba, Junjun, ano nangyayari sa yung bata ka? Hindi ko rin po maintindihan, Lola Sarsi. Parang may humahatak po sa akin at pilit po akong sinasama. Nararamdaman ko ngayon dahil maging ang bato sa aking pulseras ay may ibang enerhiya. Naisip ko nga po, baka may kinalaman po yun sa lolo ko. Saglit na natigilan si Lola Sarsi. Napatingin ito sa mga mata ni Junjun. Junjun, iho, mas maigi kung susunod tayo sa puwersang humihila sa'yo. Baka nga may hindi magandang nangyayari sa Lolo Quijano mo. Ano pong gagawin natin, Lola Sarsi? Ako ang bahala. Ipaubaya mo sa akin. Tutulungan kita. Lalo na kung tama ang kutob ko na nangangailangan ng tulong ang lolo mo. Sa lugar na kinaroroonan ni Lolo Quijano, hindi pa rin maintindihan ng matanda kung ano nga ba ang gagawin sa kanya ng magagandang babae. Habang sunod-sunuran siya sa mga ito, isa sa mga babaeng kasama nila ang nagbigay ng halik kay Lolo Quijano. Gustong-gusto naman yun ng matandang hitad. Ay, Diyos ko Lord! Ang sarap ng buhay ko! Sana all talaga! Pwedeng isang kiss pa! Inulit yun ng babae, kaya lamang pagkatapos ng ikalawang halik ay nakaramdam ng matinding antok ang matandang lalaki at nawalan na ng malay. Kaya mas naging madali sa mga babaeng yun na dalhin si Lolo Quijano. Yun na ang pagkakataon para maiharap na nila ng buhay ang matandang lalaki sa suprema ng mga aswang. Yun ay walang iba kundi kay Paraluman. Salamat naman. Maraming salamat mga alagad. Hindi niyo ako binigo. Ngayon, na nasa harap ko na ang lalaking dapat kong singilin, na siyang magbibigay din ng ikalawang buhay sa aking mahal na kapatid. Mamaya, sa pagbilog ng buwan, kailangan kong makuha ang kanyang dugo. Nang mga sandaling yon, ay magkasama na sina Lola Sarsi at Junjun na wala ang puwersa na humahatak sa bata. Bakit, Junjun? Anong nararamdaman mo? Lola Sarsi, nawala po ang puwersang humihila sa akin. Pero nagliwanag po ang mutya na hawak ko. Isa lang ang ibig sabihin, Junjun. Narito na tayo sa tamang lugar. Pero Lola Sarsi, paano po natin malalaman kung narito nga po ang Lolo Quijano ko? Saka anong lugar po ito? Ito ay lugar ng kadiliman. Pugad ng mga aswang. Ano po? Pugad po ito ng mga aswang? Bakit nandito po ang lolo ko? Ilang ulit nang may nakaengkwentrong aswang ang lolo mo, hindi ba? Opo, Lola Sarsi. Siya talaga ang pakay ng mga aswang na yon. At hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha si Quijano. Kung ganun, talagang narito po pala si Lolo. Tama ka. Malakas ang kutob kong
Bihag na mga aswang ang lolo mo. Naku po, yan ang nga ba ang sinasabi ko eh. Paano po natin siya tutulungan? Paano po natin siya ililigtas? Ang hawak mong mutya, matutulungan ka niyan. At mali ang lolo mo kung sinabi niya na wala ng bisa yan. Ngayong ramdam kong may bisa na yan at napakalakas. Paano niyo po natitiyak yun, Lola Sarsi? Dahil nararamdaman ko. Dahil yun din ang sinasabi ng mutya na nasa aking pulseras. Kung totoo po ang sinasabi niyo, Lola Sarsi, at kaya tayong tulungan at protektahan ng mga mutya na dala natin, pumasok na po tayo sa pinagtataguan ng mga aswang bago pa po sila may gawing masama kay Lolo Kiano. Sige, Junjun, kumilos na tayo bago pa maging huli ang lahat. Nagawa ng makapasok nila Lola Sarsi at Junjun sa lunggan ng mga aswang. Ramdam ng mga aswang sa lugar na yon ang pagkakaroon ng ibang nilalang sa kanilang kuta. Kaya lamang, hindi nila yon makita dahil nakakapagtago ang dalawa. Ganun na lamang ang takot at kabang nararamdaman ni Junjun nang makita niya ang walang malay niyang lolo. Nakahiga sa isang mahabang kahoy habang nasa harapan niya ang isang nakakatakot na nilalang. Nasa anyo ng isang aswang si Paraluman ng pagkakataong yun. Gagawin niya ang pagpatay kay Lolo Kiano para sahurin ang mga unang patak ng dugo nito. Yun ang gagamitin upang idilig sa puntod ni Esperanza. Pigilan mo ang sarili mo, Junjun. Hindi tayo dapat gumawa ng kahit na anong ingay. Mahirap na. Baka hindi natin mailigtas ang lolo mo. Lola Sarsi, kumilos na po tayo. May gagawing masama ang halimaw na yung kay Lolo. Ngunit bago pa sila makakilos, ay natuklasan na pala ng ibang aswang na bantay sa lugar ang kanilang pinagtataguan. Sinunggaban sila ng bantay na aswang, kaya lumikha yun ng kumusyon at ingay. Narinig naman yun ni Paraluman na nagambala na sa kanyang balak gawin kay Lolo Kiano. Anong kaguluhan yon? Anong nangyayari? Agad na lumapit kay Paraluman ang isang aswang at ipinaalam na may ibang nilalang na nakapasok sa kanilang kuta. Hindi pangkaraniwang nilalang ang mga ito, kundi may taglay na pangontra at lakas laban sa kanila. Hindi maaari na tayo ang kanilang malipol. Gawin niyo lahat ng inyong makakaya. Ipagtanggol ang ating lahi laban sa kanila. Huwag kayong papayag na maubos tayo. Hindi pumayag sina Lola Sarsi at Junjun na pagtulungan sila ng mga aswang na naroon, kundi lumaban sila ng sabayan dahil ang mutya na hawak ni Lola Sarsi ay nagbigay din sa kanya ng kakaibang lakas. Ganon din kay Junjun na sa tuwing itataas ang hawak na mutya ng kuneho ay naglalabas ng kulay berdeng liwanag na sumisilaw sa kampon ng kadiliman upang hindi sila makakilos ng maayos dahil sa hapding dulot sa kanilang mga mata. Kaya ang tanging ginagawa ng mga aswang ay pumalahaw. Nagdudulot din ng pananakit ng ulo ang liwanag mula sa mutya. Matindi ang sakit sa ulo na nililikha ng mutya, kaya lalo lamang nagwala ang mga aswang hanggang ang sakit na kanilang nararamdaman ay hindi na nila makayanan. Maya-maya pa ay bigla na lang sumabog ang ulo ng mga aswang. Kitang-kita ni Junjun ang pagkalat ng nakakasuka at nakapandidiring bagay na lumabas sa sumabog na ulo ng mga halimaw. Agad ay namatay ang mga ito hanggang si Paraluman na lamang ang naiwang buhay. Kayo pala ang pangahas na pumasok dito sa aming lungga. Kung ano man ang plano mo sa lolo ko, huwag mo nang ituloy. Tama si Junjun. Dahil kung itutuloy mo ang plano mo, ikaw na ang susunod sa mga alagad mo sumabog ang mga utak. Nagkakamali ka, tanda. Dahil iba ako sa kanila. May kahinaan ang kanilang lakas at kakayahan. Hindi kagaya ko, na suprema ng mga aswang. Kaya lamang, ang lakas na meron ako. At ipinagmamalaki mo pa. Tignan na lamang natin. Biglang umatake si Paraluman na nasa anyo ng aswang. Lalong naging mabangis ang itsura nito. Walang pag-aalinlangan na sinunggaban sina Lola Sarsi at Junjun. Subalit ang ginawa lamang ng dalawa ay inulit nila kung paanong hinarap ang mga aswang na kanina lang ay nakainkwentro nila.
Buong kayabangan lamang na sinabi ni Paraluman na malakas siya. Subalit wala itong katotohanan dahil mas malakas pa rin ang pinagsamang bisa ng mutya ni Lola Sarsi at mutya ng kuneho na hawak ng bata. Binalot ng liwanag mula sa mutya na tanga ni Junjun ang lugar na kinaroroonan ni Paraluman. Masakit sa mata ng aswang ang liwanag na yon na nanonood din sa kanyang ulo. Matinding kirot ang dulot nun, hanggang ang kirot ay hindi na nakayanan pa ni Paraluman. Halos pigain niya ang kanyang ulo sa sakit na kanyang nararamdaman. Hindi na nakayanan ng Suprema ang sakit. Bago pa tuluyang sumabog ang kanyang ulo, ay iniuuntog na lamang niya yon sa isang matigas na bagay dahil sa hindi makayanang kirot. Sa lakas ng pagkakauntog, ay lumikhayon ng malaking basag sa kanyang ulo, kaya umagos ang masaganang dugo. Hanggang sa bumulagta na si Paraluman na wala ng buhay. Kaya ganap ng nakalaya sa tiyak na kapahamakan si Lolo Quijano na ng mga sandaling yon ay wala pa ring malay. Lolo! Lolo Quijano! Lolo Quijano, gising na po! Gumising na po kayo, tapos na ang laban! Mukhang malalim masyado ang pagkakatulog niya, Junjun. Tama po kayo. Mukhang may ginawa ang mga aswang na kumuha sa kanya, kaya ganyang kaimbing ang tulog niya. May naisip ako, Junjun, kung pahihintulutan mo akong gawin yon. Ano po ba yun, Lola Sarsi? Baka halik ko ang makakapagpagising sa kanya. Po, sigurado po ba kayo nahahalikan niyo po ang lolo ko? Sabi ko nga sa'yo, kung papayagan mo lang naman ako. Ay, sige po, sige po. Kung yun po makakapagpagising sa kanya, halikan niyo na po siya. Napangiti si Lola Sarsi sa naging tugon ni Junjun, kaya gamit ang laylayan ng kanyang saya ay pinunasan ni Lola Sarsi ang kanyang labi. Sa kadahan-dahan na inilapit ang nanunulis niyang labi sa labi ni Lolo Quijano. Ipinikit pa ni Lola Sarsi ang kanyang mga mata upang tagos sa puso na maramdaman niya ang paghalik sa lalaking kanyang pinapantasya. Subalit bago pa mailapat ni Lola Sarsi ang kanyang labi sa labi ni Lolo Quijano, ay nagkamalay na ang matandang lalaki. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, ay kitang-kita niya ang papalapit na nguso ni Lola Sarsi sa kanya. Pagkagulat ang agad na naramdaman ni Lolo Quijano, kaya buong lakas niyang itinulak ang matandang babae. Bumagsak ito ng paupo sa lupa. Hinawakan pa ng matandang babae ang balakang dahil sa lakas ng pagkakabagsak niya. Aray ka! Aray ka pa na pilaya yata ang balakang ka! Lo, bakit niyo naman po ginawa yun? Kayo talaga oh! Gusto niya akong pagsamantalahan na po. Kitang-kita ko yon. Gusto niya akong ilips to lips. Ang gusto ko lang naman ay magising ka, Quijano. Kasi nga, ginamitan ka ng pampatulog ng mga aswang na bumihag sa'yo. Masyado ka kasing mahilig. Oo nga. Naalala ko na. Nawalan ako ng malay. Nanghalikan ako ng aswang na yon. Abay, nasa na sila? Nasa na mga hayop na yon? Wala na po, Lolo. Tepok na po silang lahat. At dahil po yun sa mutya ng kuneho. Bumalik na po ang bisa ng mutya ng kuneho nang mahawakan ko po yun, Lolo. Naibalik po ng kuneho bago po siya namatay. Ano ka mo? Bumalik na mo dyan ng kuneho at sa pangangalaga mo. Salamat naman kung ganon. Dapat pala matagal ko nang naipasa sa iyo yun. Dahil magkakaroon lang pala ng bisa ayon kapag isang batang kagaya mo ang mag-iingat sa mutya. Pero nakaligtas po kayo dahil na rin po sa tulong ni Lola Sarsi. Kundi po dahil sa kanya, baka napatay na po kayo ng pinuno ng mga aswang. Hindi po pinayagang mangyari yun ni Lola Sarsi. Kaya may utang na loob din po kayo sa kanya. Totoo ba ang sinasabi ng apo ko, Sarsi? Hindi ba't sinabi niya na sa'yo? Siya ang magpapatunay. Kaya nga po, Lolo, karapat-dapat niyo pong bigyan ng halik si Lola Sarsi bilang pasasalamat. Apo naman, bakit kailangang halik pa? Lolo naman, halik lang po ipagdadamot niyo po. Buhay niyo po ang iniligtas niya, tandaan niyo po yun. Oo na, sige na, sige na. Pagbibigyan ko na si Sarsi para matigil na rin siya. Walang nagawa si Lolo Quijano sa pamimilit ng kanyang apo, kaya lumapit ang matandang lalaki kay Sarsi.
Ipinikit naman ni Sarsi ang kanyang mata upang damhin ang paglapat ng labi ni Lolo Quijano. Isang mabilis na halik ang pinakawalan ng matandang lalaki. Subalit kakaibang kasiyahan ang idinulot nun kay Lola Sarsi. Biglang nanginig ang katawan nito. Kasunod nun ay ang paglabas ng magkahalong itim at puting usok sa katawan ng matandang babae. Nabalot ng usok ang katawan nito. Nang mawala ang usok, ay gano'n na lamang ang pagkamangha at pagtataka ni na Lolo Quijano at Junjun. Dahil nagbago ang itsura ni Lola Sarsi, ang katauhan nito ay pamilyar kay Lolo Quijano. Mercedes! Aba, Mercedes! Ikaw nga ba yan? Ama ka. Bumalik na sa dati ang itsura ko. Nakalaya na ako sa sumpa ng bruhang nagalit sa akin. Mercedes! Mahal ko! Nagbalik ka! Quijano, hindi ko akalain na mangyayari pa ito. Ang akala ko, mamamatay na ako na nasa ilalim ng pagkaalipin ng kapangyarihan ng bruhang nagalit sa akin. Ang buong akala ko rin ay iniwan mo na ako at tinalikuran. Ngunit hindi pala, kundi dahil may bruhang nagsumpa sa iyo at ginawa kang isang pangit na babae. Masayang masaya ako sa pangyayaring ito, Quijano. Kaya naman pala, ganun na lamang ang interes mo na mahalikan ako dahil yun ang makakapagpabalik ng tunay mong itsura. Tama ka, Quijano. Halik ng lalaking una kong minahal at sa akin din ay nagmahal. Wow naman! Parang fairy tale itong nangyayaring to ah. Ang astig naman, Lolo. Dati po pala kayo magkasintahan, Lolo Quijano ni Lola Sarsi, ay Lola Mercedes. Tama ka, Apo. At siya ang babaeng tangi kong minahal at siya ring tunay mong lola. At ngayon ay makakasama kong muli. Pasensya ka na sa lahat ng ipinakita ko sa'yo dahil naging masungit ako sa'yo. Naiintindihan kita, Quijano. Pero tapos na yon. Mas mahalaga ngayon ay ang bagong buhay na ating haharapin. Mas masaya po ako kasi nga may lolo na ako, may lola pa. Tapos may mutya pa ng kuneho na siya magiging proteksyon natin para wala ng kampo ng kidiliman ang manggulo sa atin. Ganap na ring matitigil ang pagiging chickboy ni Lolo Quijano dahil kasama na niya ang babaeng magpapatino sa kanya. Mas magiging responsable alang-alang sa babaeng minamahal at sa kanyang apo. Iba't ibang dahilan kung bakit dumaan ang mga hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay. Bahagi ito ng ating patuloy na pakikibaka at pakikipagsapalaran. Subalit, lagi nating pakatatandaan, anuman ang mangyari, ay dun pa rin tayo sa paggawa ng tama at para sa ating ikabubuti.